naman yung parang i-reward mo yung sarili mo, kahit konti lang, bumili ka ng lipstick, o may nagustuhan kang face powder dyan, o bumili ka ng lotion dyan. Yung ganun lang, na kumbaga, i-reward mo naman ng konti yung sarili mo. Welcome to another episode of Q&A Podcast. And honoring Women's Day on March 8th, we are going to talk about all about women. Yes. For the whole month, we're going to talk about women. And ang first topic namin is about, lagi natin naririnig to, about strong independent woman. Pero, being a strong independent woman ba, is it an empowerment or is it a burden? Ako personally, both. Both. Oo, both it's a siya. empowerment and a Oo. burden. Sa Empowerment? aspect, oo. Okay. Empowerment first. Oo. Kasi bilang strong and independent, ito pala, personally muna. Ano ba kasi sinasabi mo na yung, paano ko muna dinedefine yung strong? For me kasi, pag sinabi mong strong, hindi yung, nanunugod, yung mga war freak, ganyan. For me, hindi kasi ganun yung definition of strong for me. Para sa akin, yung strong, kasi, yung, not necessarily hindi ka umiiyak. You just cry behind closed doors, hindi mo pinapakita sa ibang tao. Tapos, yung, may mga hinahandle kang challenges na hindi mo sinishare sa ibang tao. You solve your own problems din. For me, yun yung strong eh. Tsaka brave din at the same time, pero not necessarily na brave na talagang, yun nga, sabi ko, manunugod ka or war freak ka. Oo, kasi nga, bali parang pag sinabing strong, eto na yung loud ka, Oo. 'di ba? Aggressive ka, Yes. Nag-argue ka, argumentative ka, to get what ganyan. you want. Yes, oo, nagki-create ka ng ingay, ganyan. Mm. For me, hindi kasi yun eh. For me kasi, ang strong, low-key lang talaga siya. Tapos yung independent naman, for me, self-reliant ka, self-sufficient, hindi ka umaasa sa ibang tao, especially your happiness, finances mo, kumbaga, you solely depend on yourself lang talaga. So, First, kasi, 'di ba, for the empowerment, financial independent, ang strong independent woman. yes, correct. She earn her own money. Yes, She exactly. can buy her own flowers. Yes, she can buy your own Miley flowers. Cyrus, She can oo. travel Yes. na without Oo. depending Yeah, she's not sa ibang dependent. tao. She's not dependent ganon. on her partner, on her Yes. parents. Ayun na nga, nabanggit mo na rin, another characteristic of strong independent woman is emotional resilience. Yes, oo. Diba? So for me, empowering siya and burden at the same time. Kasi for fellow kapwa mo babae, nakaka-empower talaga siya. Kasi nga 'di ba, empowered woman, empower other women. Yes. Burden siya kung iti-take mo siya as in talagang literal sa sarili mo, na halimbawa, hindi burden kasi ako yung breadwinner, ako lang lahat Yun yung, sa bahay. oo. Kung ganun yung take mo, yung perception mo, magiging burden talaga siya. Pero kung ikaw, na being a strong, independent woman, na, kasi ako ito yung sa mga mostly na nakikilala ko din eh. Parang kasi, ini-embrace na natin yung gano'n, na we are strong, we are independent. Sige, tayo yung inaasahan ng family, tayo lahat. So parang, oo, di ba? Sabi ko, Kaya ko to. oo, Ako, kaya ko to, ako yung ganyan. Oo, strong. yes. Pero, Pinanindigan niya na yung pagiging strong. yes, totoo yan. At kaya niyang mag-isa. Yes, kaya niya mag-isa. Hindi niya kailangan ng kahit Tulong ng sino. iba. Yes. Which is, yes, it's gonna be a Oo. burden nga naman. Yung sinasabi mong yan is the superwoman burden eh. Yes, oo. Pero meron akong nabasa sa psychology na ito palang pagiging strong, independent woman, may negative siya. Kumbaga, ito daw pala is trauma response. Yes, oo. Trauma response Yung pagiging kasi. hyper-independence mo. So parang, siguro nga, dahil din sa nung maliit tayo, di ba, usually doon naman talaga nangyayari or nanggagaling yung mga trauma natin while we were still young. So, ganun siya. Pero before me as being a strong, independent woman, parang proud ako na sinasabi ko yun sa sarili ko or kahit sa ibang tao, no, ganyan. Although hindi naman ito rin yan na you need to tell to other people, I'm strong, independent woman. Kasi nakikita naman nila, di ba? Pero nung nabasa ko yun, parang nagkaroon ako ng reflection. Sabi ko, hindi pala siya healthy kasi pala siya, trauma response. Kasi, because nag-reflect nga ako, sabi ko, oo nga pala, kaya pala ako naging ganito. Kasi nga, ng mga napagdaanan ko din before. So yun siya, kaya siguro on that part, magiging burden siya. Kasi nga, trauma response siya.
And also yung pagiging strong independent woman din is it's a fear of vulnerability. Takot mo Yes, oo. takot kang makita ng ibang tao ang Totoo. kahinaan mo. Actually, hindi naman kailangan ganun. Oo. Kaya kailangan maging totoo ka rin sa sarili mo. And kasi kung ikaw lang lahat ang sasalo ng burden, ikaw din ang mababurn out. Totoo. Ikaw din ang mahihirapan. You still need help. And it's not wrong if you if you want to ask for help. Hindi mali yun. It's for yourself, for Totoo. your mental health na Yes, rin. oo. Kasi, You need oo. to speak up din also, Mm-mm. especially sa family mo, sa loved one mo, sa partner mo. Kasi tayo bilang strong, independent woman, we need someone to rely on din. Of course, oo. Someone to depend on. Kasi kung tayo lang, syempre mauubos ka din, di ba? Tao ka Oo. lang. So, paano ka kukuha ng strength kung ikaw na nga yung pinagkukunan ng source ng lahat, di ba? So, saan ka kukuha ng strength mo, di ba? Of course, aside kay God, you need someone din na human connection But din. yes, talaga. human connection. And actually, alam mo, may naalala ko, may napanood ako sa mga memes lang, sa mga TikTok videos lang na parang, yes, I'm a strong independent woman, pero kailangan ko rin ng bebe. Kailangan ko rin ng magbe-baby sa akin, mga ganun. Oo, kailangan daw ng princess treatment. Yung mga princess treatment na yan. Oo nga, wag ka laging soldier. Dapat kailangan ka din, Yes. Disney princess din. Yes, oo, tama yan. So, at least ma-feel mo as a woman, di ba? Na hindi naman kailangan Always strong ka na lang. Always strong ka na. Oo. Pero depende rin kasi sa tao. Like ako, yung mindset ko kasi iba na talaga. Yung mindset ko talaga is, although para siguro sa iba is negative, pero ito kasi yung, syempre, mindset ko to eh. Ito yung mentality ko na kaya ko nga na, hindi ako nag-depend kahit kanino, na kaya ko mag-isa. So, kung makikailangan ko pa ng ibang tao, diba? I mean, ng partner. Pero siguro, Especially you na long, oo, tagal-tagal ko ng single. oo, So, parang diba? sabi ko, ang dami ko napagdaanan sa life na wala namang involved na lalaki doon. At kinaya mo. At kinaya ko, diba? And So, masaya ka. Oo, masaya ako. So, bakit ko kailangan ng, unless na ako mag-add value siya sa life ko. Pero kung pasaway lang din naman, wala din naman akong kuha, din naman, misery, better wag na lang. Actually, alam mo yun, parang na-observe ko rin niya. Kahit yung mga medyo younger generations, na mga nakakakwentuhan ko, ganun din sila eh. Parang bakit pa ako mag-a-add ng parang sakit sa ulo? Masaya na ako eh. Correct, I'm oo. earning. Oo, Diba? I can go wherever I want. Kaya kung bigat ang gusto ko. Yung mga younger generation, ganun na sila mag-isip. Oo, kasi iba na nga ngayon. Hindi ka tulad dati na parang, pag syempre expected sa'yo, magbabae ka, parang sunod-sunuran ka lang sa asawa mo. Oo, before. Diba? Gano'n. Dependent sila sa partner. Iba na ngayon kasi nag-i-evolve na rin talaga eh. Kaya I salute all the women in the world. Ang ano natin is, being strong independent woman, it doesn't mean that you will be alone, that you need to do everything. Yes. Okay? Okay lang mag-seek ka ng help kung kailangan mo. Hindi nakakababa ng pagkatao mo yun. Oo. Diba? So I have a question. Since matagal ka na ngang single, yeah, for a long time, you've been, strong independent woman. Yun talaga yung mo, kilala kita. Are you going to advise it to other girls also, lalo na yung mga younger generations ngayon? May papayo mo ba sa kanila na maging strong and independent woman? Like you? Ako kasi, by choice naman kasi sa akin, di ba? Kaya, ganito. Kumbaga, for me kasi, depende rin kasi sa tao kung ano yung sitwasyon na meron siya. Pero ako, as much as possible, I encourage them na to be strong independent woman. Kasi alam mo kung bakit, iba pa rin talaga yung meron kang source of income. Yes. Kasi nga, halimbawa, hindi kasi may mga babae, may ilan na yung kilalang babae na they depend lang talaga sa asawa nila. Then, meron din naman na, or the other way around. Pero for me talaga, bottom line is, ikaw bilang babae, regardless may career woman ka or sa bahay ka lang. Pero usually kasi talaga ito constant ka din kasi ito mag-asawa. Pero I'm not saying, kasi baka sabihin unfair naman dun sa mga housewife lang. Pero kasi ako bilang strong independent woman, I encourage especially mga babae na may sarili kayong pera nyo. Oh, kasi when it worst comes to worst, 'di ba? May mangyari man,
may pagdudukutan Oo, ka. oo. Kasi Pwede kang makaalis sa isang sitwasyon totoo, hindi na maganda. totoo yan. Oo. Kasi, ang mindset kasi ng mga babaeng ganyan, halimbawa, nakadepende sa asawa, alam mo yung hindi na sila masaya, miserable na yung buhay nila. Pero kasi, wala. Especially, sorry kung paano kung yung asawa nila is Nagloko. narcissist, Oo, ganun. manipulative. Sinasaktan sila physically, Oo, abusive, ganyan. abusive. Oo. Parang wala silang choice kundi to stay on that. Kasi nga, alam mo yun, wala silang other way, wala silang means to get out. Although hindi ko encourage yung yung hindi naman kasi ikaw in favor na sa naghihiwalay talaga. Pero what I mean to say lang is, paano ka makakakilos kung wala kang sarili mong income, di ba? Or wala kang sarili mong pera. Oo, sabihin, housewife lang ako, paano ako? But if you're earning also, makakatulong ka rin kasi sa Oo. husband mo since Oo, partner oo. kayo. So, tulungan kayo sa mga gastusin Oo. mo, Tsaka, especially kung may kids kayo. oo, tsaka ito naririnig ko na to before sa mga friends ko na married na, may mga anak na, ay pag may asawa ka or may ano ka na, may anak ka na, hindi ka na makakabili ultimo underwear mo or lipstick mo, ganyan. Yung gano'n yung mga common na naririnig ko dati. Tapos yun na nag-work na ako. Tapos na-realize ko na yun nga, pag talagang may family ka na, kasi parang minsan nadi-disregard mo bilang babae, nadi-disregard mo yung sarili mo. Kasi paisip ka, yung lalabas ka with friends. Although, I'm thankful naman sa mga friends ko ngayon dito sa, hindi naman sila ganyan. Pero yung iba kasi, ay, pang ano na to, pang tuition na to, or pang baon to ng anak ko. Ako, hindi naman hindi naman masama yung gano'n. Kasi ikaw, ano ba naman yung parang i-reward mo yung sarili mo, kahit konti lang, bumili ka ng lipstick, o may nagustuhan kang face powder dyan, o bumili ka ng lotion dyan. Yung gano'n lang, na kumbaga, i-reward mo naman ng konti yung sarili mo. Wag naman yung puro na lang yung asawa mo, yung anak mo, di ba? Kasi, paano pag dumating yung point, yung ma-burnout ka, di nagwala ka pa, di ba? Ano pa nasasabi mo sa mga anak mo, na kesyo ganito, ganyan, na hindi mo Na-deprive mo alam, yung sarili oo, mo. na hindi mo alam, So, na later on, pag lumaki yung mga anak din, ikaw nag-cause yun sa kanila. Na, bigay ka pa ng sa kanila, trauma. Oo, yung inner child din na Kasi gano'n. sa kanya mo mailalabas yung galit mo sa mundo. Galit mo sa mundo. Oo, na akala mo normal lang yun, pero sa kanila nagkaroon ng impact yun. Kasi hindi naman naman hawak yung mind ng mga anak yun, di ba? Hindi nyo naman kontrolado kung ano yung mafe-feel nila eh. Kaya for me talaga, it's okay lang for me, hindi siya masama bilang babae. Kasi, homemaker ka na nga, tapos kayo woman ka pa. So parang ano yun, kahit konting reward lang sa self mo, hindi ko sinabi luxurious life or maging extravagant ka. Yun lang yung konti lang na bawa may nakita kang huwag mo i-deprive yung sarili mo. But even if you're housewife nga, you're learning a new skill. Yes, totoo. Uy, alam mo, marami na ngayon yung mga work from home. Totoo yan. Diba? So, maging may productive ka, na alam mo magiging may later on. opportunity ka na rin. Yes, later on, Diba? magkakaroon ka. Like sabi mo nga, kung creative ka naman, o gumawa ka ng something dyan na alam mo, especially ngayon. later on na pwede kang Online selling mag-business, mo, diba? yung mga, At least, ginagawa mo, kung creative ka, or kaya mag-social media ka. totoo, yung gano'n. Basta wag mo lang talaga i-neglect yung sarili mo. Kasi marami talagang babae. Marami na kasing opportunity ngayon. Kaya, siguro naman, di ba, marami na kayong pwede pang pagtuunan at pagkakitaan. Di ba? Kasi for me, ito yung stand ko. It doesn't mean naman na, halimbawa, nagkaroon ka ng ganyan, yung konti lang time na para sa sarili mo, hindi ka naman masamang nanay, hindi ka naman masamang asawa. Ano ba naman yung, kasi, yun ang kasi, di ba, stereotype kasi, na pag babae, na pag housewife, dapat parang sacrificial ka. Let's talk about strong independent woman naman sa career, sa isang sa isang company na male-dominated. And then, nakaka-inspire lang yung gano'n. Yung personality niya, so kaya niya makipagsabayan sa mga lalaki. Na kaya niyang sumabay sa work, when it comes to work, decision making niya, leadership niya, sobra. So, kahit pa sabihing babae lang siya, kaya niya. And ayun ang nakaka-proud. And kasi pagka sa male-dominated, for example, na environment,
ano ka dyan eh, syempre, Talo ka. babae, Oo, parang, titiklop ka kasi lalaki. baka, iba eh, ang yun naman mga macho, pero, mag-shine ka as a strong, Oo, independent correct. Oo. woman. So, From her personality, the way she carry she carry herself. herself, talagang the best. So I hope we inspire you with this topic. We're not actually trying to, look down naman sa ibang babae. We want you to be inspired and makakapagbigay kami ng idea sa inyo kung ano man din na pwede ninyong gawin. So, yes, being strong, independent woman, it doesn't mean that you're loud, you're aggressive. Actually, it's okay to ask help. Okay? It's okay to be soft. But still, as a strong, independent woman nga, ayun, just be authentic. Just be authentic and true to yourself. Thank you for listening. Like and subscribe to our channel for more conversations like this. Thank you. Thank you. Kain na.